no, sa atin pong ah, patuloy na pagsamba sa ating Panginoon. At ito nga po yung atin pong pag-aaral po ng mga salita ng ating Diyos. Sana sa atin pong pag-aaral na ito, no, ay maging bukas po tayo, no, yung ating puso, yung ating isip, at tanggapin natin yung mga salita ng ating Panginoon na atin pong tatalakayin, dahil yung ating pong tatalakayin ngayon ay marami po, iniiwasan po ito no? O parang ayaw nilang yung iba, ayaw nilang naririnig yata, yung mga ganitong mga turo. Ay samantalang ito nga yung nagbubukas o magbubukas sa atin para patuloy na yung buhay natin ay maging kalugod-lugod at karapat-dapat at maparangalan po natin ang ating Panginoon sa atin pong buhay. Kaya yung tatalakayin po natin, nawa wag kayong tawag diyan yung huwag ka agad magre-react or maglalabas-masok dahil ayaw nating tanggapin, Ito po, papamagatan po natin, Ayan. Yung pong, ang pag-iika po. Ayan. Kasi marami pong rito, mga tanong. Yung mga mananampalatayaan po, yung iba naiintindihan, yung iba naman ay hindi. Yung iba ay tinatanggap, yung iba naman ay hindi. Kaya mas mabuti po na atin pong aralin at talakayin kung bakit ito po ay ginagawa ng marami at hindi rin ginagawa ng marami. Alam niyo po, doon sa kinanta po natin na karapat-dapat siya, di ba? Karapat-dapat siya. Karapat-dapat ang Diyos. Karapat-dapat ang ating Panginoong Yesus na tumanggap ng papuri. Ano pa? Pagsamba. Ano pa? Pagluwalhati. Ano pa? Parangal. Di ba? So pagka sinabi pong pagsamba, tandaan po natin, ay hindi lamang po yung tayo umaawit. Tandaan natin na lahat ng sumasamba ay nag-aalay. Tingnan niyo po bakit? Tingnan niyo po yung sumasamba sa Diyos-Diyusan. Di ba? Yung sumasamba sa Diyos-Diyusan, anong ginagawa nila? Nag-aalay sila. Ano yung inaalay nila? Ang dami pang ang iniaalay nila Minsan nga pati tao Kaya nga ipinagbawal ng Diyos noon, wag niyong iaalay ang inyong mga anak sa mga Diyos-Diyusan. Noon, iniaalay nila pati yung kanilang mga anak. Talagang literal na pinapatay. So, sumasamba po yun sa Diyos-Diyusan, tapos nag-aalay pa sila. Kaya nga po ang Panginoon, meron ding standard. Pag tayo po sumasamba. Kinakailangan nag-aalay din po tayo. Nagbibigay din tayo, nagkakaloob din tayo. Kasi wala pong pagsamba nang walang kasamang pag-aalay. Kaya nga kung minsan, di ba, akala natin, pagka tayo po ay nagpunta rito, nakasamba na tayo. Tapos yung iba na dapat nating gawin, hindi naman natin ginagawa. Kaya sabi po ng ating Panginoon sa mga Pariseo na mapagpaimbabaw kayo, sabing ganon. Ibinibigay nyo yung mga ikapu ng mga gulayin ninyo, Sabing ganon, kahit yung mga gulayin, Pero kinakaligtaan nyo naman yung katarungan at pag-ibig. Tama nyong gawin ang lahat ng iyan, sabing ganon. Pero wag nyong kakaligtaan po yung katarungan at pag-ibig. So lagi pong magkakasama siya. Parang pag sumasamba tayo mga kapatid, ganito, aawit tayo, di ba? Magpupuri tayo, makikinig tayo ng salita ng Diyos, magbibigay tayo.
Hindi pwedeng yung pagsamba natin ay nakakulong lang doon sa, ay basta nakaawit na ako. Pero yung bulsa ko ay hindi kasama. Parang ganon, ano? Meron nga pong ganito no? Yung may nakasama po ako sa gawain. Ang sabi niya, Pastor, kami hindi na magbibigay kasi yung bahay namin ay ginagamit na sa gawaing pananambahan. Kaya hindi ko na kailangan magbigay pa ng kaloob o ng ikapu. Kasi ginagamit ko naman yung yung bahay namin Tama ba 'yon? Ha? Ay pagka ganun ng katwiran, sasabihin ko sa inyo, ay ako po hindi na magbibigay ng ikapu ko, hindi na ako maghahandog. Ako naman ang pastor nyo Ako nga nagpapakahirap Pupunta ako doon, pupunta ako dyan. Magpapabalik-balik ako, ginagawa ko yung lahat. Kaya dapat kayo lang nagbibigay, hindi ako. Dapat kayo yung nagbibigay sa akin. Pwede ba yon? Pwede nga yun pero hindi po ganon. Kahit nga kami, kung ano yung tinatanggap namin, ay iniika po namin. Dahil bakit? Kami yung dapat na tularan. Mga kapatid. Introduction pa lang yan. Alam niyo po, nung mag-ministry kami sa Quezon Province, syempre, naandun kami sa Liblib, naandun kami sa baryo, sa baryo Santo Cristo, doon po sa Mount Banahaw, napakarami pong NPA doon. Naikwento ko na po sa inyo na pinuntahan pa kami ng NPA doon, Nalagay pa sa panganib yung aming pong buhay doon. Dahil napagbintangan pa kami ng mga informer daw na sundalo. Kaya pinuntahan kami ng NPA. Pinuntahan po kami ng NPA. Mga batang-bata pa. Siguro mga nasa 20s lang yun. Tapos, ang gagandang mga NPA. Kasing ganda niya. Natawa siya. Hindi, totoo po, nung nagpunta sa amin, mga nakasukbit yung 45, sabi niya, magandang umaga po, kayo po ba si Pastor? Siyempre, para nakaramdam na ako, may nagsabi sa akin, Pastor, may magpupunta diyang NPA. Siyempre, nais ko na, ito to. Kaya kunwari, lakas ng loob ko. Sabi ko, ako po si Pastor Ferdy. Mabuti naman po. Meron lang po kami sanang sasabihin sa inyo. Sabi ko, sige po, punta tayo dito. Meron na pong maliit na simbahan doon sa Quezon Province, Dahil may mga nag-donate doon, pawid nga lamang po, Tapos yung basta't may mapagtipunan, nagsisimula pa lang po ng gawain nung kami po nagsimulang mamastor sa Sariaya, sa Barangay Santo Cristo. Tapos nakipag-usap po talaga ako doon. Doon sa mga NPA na yon, sinabi ko sa kanila na kung ang aming pagpunta rito, ay dahil sa inyo, bakit ko naman po dadalhin pa yung aming mga anak na malilit dito at lalagay namin sa panganib sila? Kung aming pong dahilan, para lang po sa inyo. Ang layunin po talaga namin dito ay makapagpahayag ng mabuting balita. Siyempre, pagbabago din po yung aming isineshare, di ba? Kayo po, gusto nyo rin ng pagbabago, di ba? Kaya lang, magkaiba lang po tayo ng pamamaraan. Kayo po, M16 ang ginagamit nyo, kami John 3:16. Hindi mga kapatid, talagang kinausap ko po sila, at ang aming pong pinaka-main nga na andun sa sa Los Baños, Laguna pa noon. Po mga kapatid, nung marinig nila, ay ganun po ba? Ay, nakakarating kami doon. Ang layo siyempre ng mga nararating ng mga NPA, mga yan yapak kung tawagin, doon sa kanila, yapak. Pag naglakad kasi mga nakapaa, para hindi sila masyado na naririnig. Mga kapatid, kaya ganoon ang tawag sa kanila. Kung saan niya nakakarating, nakakaabot.
Actually, nung bago nga mangyari yun, nagkikwentuhan kami ni Ate Sunyo. Sinabihan ko siya, umuwi na kayo, sa Antipolo, kasi delikado daw tayo rito. Hindi, sinabi ko, dali mo na yung mga bata. Sabi ni Ate Sunyo, magkakasama tayong pumunta rito, Sabi niya gano'n. Kaya kinakailangan, magkakasama pa rin tayo. Bisaya, ang tapang. At alam niyo po yung lugar na yun, napakahirap. Okay. Alam niyo po, ang pagkakamali po namin doon, kami po umalis na ron, bago kami umalis, may nagsabi sa amin ganito. Kay Ate Sunyo, na bakit daw hindi namin itinuro yung pag-iikapu. Yun po yung sabi nila. Bakit hindi daw namin itinuro yung pag-iikapu o yung paghahandog, pag-aalay? Kahit na sila ay ganun lang yung buhay. Kasi kahit pa paano naman doon, nagtatanim sila, nag-aalaga sila ng baka, yung nakikialaga lang, Nasubukan ko nga mag-alaga ng kambing doon eh. Kasi pinangahawakan ko yung nasa lumang tipan, na pagpapalain ng Diyos yung inyong mga hayupan. Sabi ko, Lord, makapag-alaga kaya muna ng kahit isang kambing, Isa nga ba yun? Nag-alaga ako. Siguro mga ilang araw pa lang namatay. Tapos sabi ko kay Lord, bakit ganun? Isa pa nga lang yung inaalaga akong kambing, namatay na. Sabi ko, anak, pinapunta kita dito para mag-alaga ng tupa, hindi kambing. Hindi, totoo na, na-realize ko yun. Oo nga, Pero mga kapatid, ang gusto kong i-point out, hindi namin naituro yun pong ikapu sa kanila. Kasi bakit? Ang iniisip namin, dahil yung lugar po ay mahirap lang. Mahirap lamang po. Pero sila po pala, kahit na gano'n, siyempre ang tao, pagka naturuan natin, di ba? Narinig nila yung salita ng Panginoon, pag naunawaan nila, magre-respond sila di ba? Kaya lang hindi yun namin naituro. Dahil ang iniisip namin, sila po ay nasa ganung kalagayan. Alam nyo, nung umalis na po kami doon, tapos meron na pumalit sa amin, itinuro yun. Alam nyo po ngayon yung church, napakalaki na. Alam nyo po member doon, yung aming iniwan church, 300. Tapos meron na silang sariling building. May sariling lupa. Alam niyo po kung bakit? Kasi nga, nung mabuksan na sila, naging mapagbigay sila. At sinuportahan nila yung iglesia. Kaya kita niyo po, pinagpala po yun, mga kapatid. Kaya ganun din po tayo, Kaya gusto ko pong i-share sa inyo at maunawaan po natin yung tungkol dito. Maaga pa naman po mahaba-haba pa tayo, di ba? Sabi nga po rito mga kapatid, yan. So atin pong aralin ngayon, yung pag-iikapu o yung tithing. Kung ano ang ating paniniwala tungkol dito at bakit natin ito tinuturo at tinutulak sa bawat mananampalataya o sa kabuuan ng JFCM. Ganito po yung nakasaad sa ating Statement of Faith. Di ba meron po tayong pinag-aralan na Statement of Faith? 10 nga yata yun Pero yung Statement of Faith number 7, ang natalakay lang natin dito ay eto, sabi, ang iglesia ay mayroong tungkuling ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga bansa. Ito ay maigaganap niya sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga iglesia at pagtataguyod ng gawaing ito. Saan? Sa pag-iikapu at pagkakaloob. Ito po ay hindi salita lamang sa atin, kundi bahagi ng mga ugat ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. So kaya po yung JFCM o yung Jesus First sa kabuuan, kaya po na itataguyod po yung gawain. Yung mga aktibidad, yung mga
pangangaral ng ebanghelyo, yung mga pagtatanim ng iglesia, at yung pagtatayo ng mga simbahan ay dahil po iyon sa pag-iikapu at handog. Tayo nga po, kung wala po iyon, hindi tayo sinuportahan, mga kapatid? Wala po tayo rito. Bago po tayo naging ganito, may nagsuporta muna sa atin. Saan galing po yun? Hindi, yung sinuporta, mga kapatid. Sa tithes and offering na galing sa mission office. Kaya po tayo naririto ngayon dahil may tumutulong, may umaalalay, may nag-subsidize sa atin. Pastor, subsidize pa ba tayo ngayon? Hindi na. Bakit? Yung iba po natuto ng mag-tithes, magbigay. Kaya nga po tayo ngayon nakakapagrenta, di ba? Kaya tayo nakakapagbayad ng ilaw, di ba? Ng tubig. At kung ano-ano pa, mga kapatid. Pero kaya gusto kong i-share po sa inyo to para matutunan natin talaga, na parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng ating pag-iikapu at paghahandog. Sapagkat ang ating Diyos ay karapat-dapat alayan, parangalan. Dahil kung hindi sa Kanya, mga kapatid, hindi tayo nag-e-exist. Wala tayo. Wala tayong lakas. Wala tayong buhay. Wala tayong talino. Wala tayong galing. Wala tayong husay. Lahat yan ay galing sa Diyos. Wala tayong mamalaki sa Kanya. Kaya kung lahat yan ay galing sa Diyos, anong gagawin po natin? Pararangalan natin siya. Amen? Amen? Kaya kita nyo po, mga kapatid, sabi rito, para sa atin, ang hindi pa handang parangalan ng Diyos sa pag-iikapu ay hindi pa handang maglingkod sa Kanya sa ibang mga kaparaanan sa iglesia. Kaya kita nyo po, yung naglilingkod sa Diyos, yung naglilingkod sa Panginoon, dapat sila yung mga unang halimbawa. Yung mga nagmi-ministry, dapat tayong unang halimbawa. Amen? Parang iba, ayaw na sumagot. Amen? Yes. Kinakailangan tayo ang halimbawa. Kapag tayo ay nagmi-ministry, nangangaral, nagtuturo, tumutugtog, naglilid, ay paano naman tayo magiging example, halimbawa sa atin pong buhay na iniaalay sa Panginoon, sinasabi natin. Tapos hindi naman tayo hindi naman tayong halimbawa, lalo-lalo na halimbawa dito sa ating tinatalakay. Kaya po dapat ating maunawaan ito. So ating pong aralin kung bakit ganito ang ating pinaniniwalaan. So bakit nga po ba tinuturing natin ang pag-iikapu o tithing? Dahil ang pag-iikapu ay pagpaparangal sa Diyos na ating Panginoon. Di ba? May sinabi doon sa Proverbs 3, verse 9 to 10. Sino nakakatanda nun? Parangalan mo ang Diyos. Sabing ganon. Sa lahat ng iyong tinatangkilik. Mababasa po natin yun. Pinakamainam na ani mo ay sa Kanya yan, ialay. Nasaan ba yun? Nasa Proverbs 3 ba yun? 9 to 10? Sige, tingnan nyo po. Ano sabi? Pinakamainam. Na ani natin ay ialay. Yung pinakamainam. Sabing ganun. Kaya noon, di ba, pag nag-aalay po yung mga Hudyo, hindi pwede yung tira-tira. Ang gusto niyang alay, yung the best. Kaya nga pinag-aralan natin si Cain, di ba, nag-alay. Si Abel, nag-alay. Di ba? Nung nag-alay si Abel,
yung mainam na bahagi. Si Cain nag-alay, walang nabanggit na pinakamainam yung inalay niya. Bagaman may binabanggit sa Biblia, dapat yung unang bunga. Alam niyo po si Cain, ano po siya? Farmer. Samantalang si Abel naman ay Pastor. Ano po? Nag-aalaga ng mga hayop. Tapos sabi ng Biblia, at kumuha si Abel ng pinakamainam na ihahandog sa Diyos. Siguro yung una, yung panganay. Tapos pinakamataba. Si Cain nga kumuha ng kanyang halimbawa yung inanin niyang mangga. Baka ang kanyang iniala yung maliliit. Katulad mabibili natin ngayon, yung 20 kilo. Tapos may malalaki nun, di ba? Tama, hindi? Oh. Paano tatanggapin ng Diyos? Sabi nga ng Panginoon, subukan yung ialay niya sa inyong mga pinuno. Tatanggapin kaya nila yan. Ano ba, pumunta tayo dun sa kay Mayor, birthday niya, tapos mag-aalay ka. Ang iaalay mo sapatos, parehas kaliwa. Di ba? Regaluhan mo, di ba yung ganon? So kaya po yung pag-iikap po mga kapatid, kung bakit po natin ginagawa, ay dahil ito po ay nagbibigay parangal sa Diyos na ating Panginoon. So lihis sa pinipilit ng iba na ayaw sa ikapu, hindi naman po nagsimula ang pag-iikapu kay Moises. Tandaan po natin. At hindi rin ito natapos sa kanya kung ating susurihan, ang pag-iikapu ay palasak na kasanayan na bago pa man ito nilakip sa kautusan, binigay ni Moises. Makikita ito sa mga sumusunod. Kasi po maraming paniniwala, ay pastor, di na kailangan po yung pag-iikapu kasi iyan ay nung panahon pa sa lumang tipan. At iyan ay nung panahon pa sa kautusan ni Moises. Yun ang sabi nila. Pero mga kapatid, ang pag-iikapu po, mga kapatid, tandaan po natin, wala pa si Moises. Wala pa yung kautusan. Ang mga tao po ay nag-tithes na. Pinapractice na po nila. Tingnan niyo po ating titingnan niya mabuti. Ito ay parangal ng nasasakupan sa nakasasakop. Tingnan niyo po So ibig sabihin, tayo po ay nasasakupan ng Diyos. Sino nakakasakop sa atin? Ang Diyos, di ba? So siya po yung nakasasakop, tayo yung nasasakupan. Tingnan niyo po mga kapatid. Ano natin mabuti yan. Sabi rito, tingnan niyo po medyo malabo pa. Babasahin ko na lang po hanggang sa pula. Ay, maliit. Sa pagbabalik ni Abraham, tandaan po natin, nasa Genesis pa tayo. Genesis. Yung pong kautusan ay saan lang dumating? Anong book? Nung ibinigay na yung kautusan, sa Exodus, kasi yun yung umexit na yung mga Israelites sa pagkakaalipin galing sa Egypt. Nung lumaya na sila at saka lang ibinigay yung law. Pero ito pong binabasa natin, wala pa ang law nito. Kaya sabi diyan, sa pagbabalik ni Abram, di pa Abraham Sabi natin, Abram. Hindi pa siya Abraham diyan. Bakit hindi pa siya Abraham? Hindi pa nanganak? Hindi pa ipinapanganak si Isaac. Tinawag lang siyang Abraham nung siya'y anak na. Nung mga anak yung asawa. Yun, para malinaw. Kaya sabi diyan, pagkatapos ng talunin sa haring Kedorlaomer at ng iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng Sabe, na tinatawag ding libis ng hari. Dinalan siya ni Melkisedek, hari ng Salem, at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak, at binasbasan. Pagpalain ka nawa, Abram, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay.
at ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. So kita nyo po, ibinigay ni Abram, yung lahat ng kanyang nasamsam. Yung alin? Yung ikasampung bahagi. Kanino? Kay Melchizedek. Sabing ganon. Yung hari o yung pari ng kataas-taasang Diyos. So sa Genesis pa po yan, wala pa po ang Exodus, Leviticus. Pero mapapansin nyo, si Abraham ay nagbibigay na lang ikasampung bahagi. Bilang parangal sa Diyos. O, tingnan nyo po, meron pa. O, ayan. O, basahin natin to na sabay-sabay. Malinaw-linaw to. 1, 2, 3. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, O Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at daramtin at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong ala-alang ito. At ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng pinagkakaloob ninyo sa akin. Nasa Genesis po yan. Wala pang kautusan yan, mga kapatid. Wala pa yung kautusan ni Moises na sinasabi na marami, Pastor, hindi na po kailangan ng ikapu ngayon. Kasi nung nung kautusan ni Moises. Tandaan po natin na yung pagbibigay ng ng ating mga ikapu, gaya po ng mga Israelites, nung ibinigay na yung yung law, in-incorporate din po yan doon sa tipan ng Diyos sa kanila. Tsaka lang isinama din yung pagkakaloob ng tithes and offering. Hindi yan dati pa na nasa law, hindi. Dahil wala pa nga yung law, ay ginaganap na nila yan. Kaya sabi ni Jacob, kita nyo, di ba? Si Jacob na po to. O di ba, si Abraham ay naging anak niya si Isaac. Si Isaac naging anak niya si Jacob. Tsaka si Esau, di ba? Kaya lang si Jacob ay anak sa rin, sa pangako. Si Esau ay hindi. So kaya ayan po, bang lino, kaya sabi niya, sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtuyuan ko ng batong alaalang ito at ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng pinagkakaloob ninyo sa akin. Tingnan niyo po ng lahat ng pinagkakaloob niyo sa akin. Bakit? Ay wala namang meron tayo na hindi sa sa Panginoon. Walang meron tayo na hindi sa Diyos. Kaya hindi natin pwedeng ipagyabang yung halimbawa, yung lakas mo, yung ganon, yung talino mo, yung dunong mo, yung abilidad mo, yung talento mo, yung regalo, o yung mga kaloob mo, yung buhay mo, hindi natin pwedeng ipagyabang yung mga yan. Sabi nga ng salita ng Diyos, ang sino mang ibig magmalaki, ang Diyos ang kanyang ipagmalaki. Dahil po yun sa Diyos. Amen? Amen? Hindi dahil po yun sa atin, mga kapatid. Kaya huwag natin pinagyayabang. Pastor, first honor po ako. Ang galing-galing po. Ako naman, Pastor, second honor. Ang husay ko talaga. Diba? Ako, Pastor, balik-balik. Ako naman, suma. Mga kapatid. Kaya ang linaw po, yan po ay sa Genesis pa lamang po. Wala pang law yan. Kaya wala pang kautusan ni Moises. Ang pag-iikapu ay ginagawa na ng mga nasasakupan sa nakasasakop sa kanila.
At ito ay hindi lamang sa mga Hebreyo, kundi sa mga karatig bansa na napapailalim sa tipan o kasanduan kung saan sila ay napapailalim sa kanilang suzerain kung tawagin. Ibig sabihin yung nakakasakop. Yun ang tawag po noon sa kanila. Na tinatawag nilang Ama o Panginoon na nakakasakop at nagpapala sa kanila. Sila namang mga nasasakupan ay mga basal kung tawagin. Yung nakasasakop ay suzerain, yun naman po mga nasasakupan ay basal. Ang tawag po doon, At tinatawag na mga anak o lingkod. Sa relasyong tipan na ito, ang suzerain, ang higit na makapangyarihan at nangakong sila ipagtatanggol at pagpapalain. Ang mga basal naman ay nangakong susunod at magbibigay ng tribute. Ano yung tribute? Parangal. Parangal. Ano po? Sabi, sa kanilang suzerain, sa bawat panahon, nandito ang salansan ng panahon bago pa dumating ang kautusan ni Moises. Tingnan niyo po, ito po yung salansan ng panahon. Bago pa dumating ang kautusan ni Moises. Ayan. Ayan. Di yata Alam niyo po, bago dumating po yung kautusan, lumipas po yung 430 years. Simula po nung tawagin si Abraham, hanggang si Isaac ay dumating, si Jacob, tapos si Jacob naman ay nagkaroon ng 12 anak. Yun yung lipi ni Abraham. Sino-sino yung mga 12 lipi ni Jacob ng Israel? Judah. Benjamin, si Nephtali. Tama ba? Sino pa? Levi, si mga Levites. Yung mga Levites, Sino pa? Si Joseph. So nangyari po yung lahat. Pero yan ay sa loob ng 430 years. Kasama na dyan yung sila po ay maalipi ng Ehipto. Sa loob ng 430 years na yun, makikita nyo po yung 430 years doon sa Galatians 3 verse 17. Bago po ibinigay yung kautusan, lumipas po yung 430 taon muna. Bago ibinigay yung kautusan, ito po yun, law given at Mount Sinai. Tingnan niyo po doon sa loob ng 430 years, yung mga tao nun, yung mga tao nun, maging hentil man, o doon sa lahi po ni Abraham na, mga kapatid, ay nagaan na sila. Iika po. Tapos, nung binigay na po yung yung law, at saka dyan in-incorporate yung pag-iika po. Pero bago pa man yan ilagay o incorporate doon sa law ni Moises, ang mga tao noon ay nag-iika po na. Bilang parangal doon sa mga nakasasakop sa kanila. Amen? Napipick up nyo mga kapatid. So sa relasyong tipan na ito, si Yahweh ang suzerain at ang Israel naman ang basal. Sabing ganyan, ano ang isa sa mga tungkulin ng Israel bilang basal? Ni Yahweh. Bilang nasasakupan ni Yahweh. Tinan niyo po mga kapatid. Sa Levitico 27:30 hanggang 33. At kapag napabayaan ang tungkulin ito, nagbabala si Yahweh sa kanila. Tinan niyo po yung tungkulin. Tingnan niyo po yung dapat na ginagawa ng bansang Israel. Nung panahon na yun? Sabi, basahin po natin. 1, 2, 3. Lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim, ay nakalaan kay Yahweh. Tingnan niyo po Noon po ganon. Pero kahit na nga po, hindi pa binibigay yung kautusan kay Moises. Bagaman itong binabasa natin, in-incorporate na po yung pag-iikapot, paghandog, ginagawa na po nila. Nagsimula kay Abraham, kay Jacob, sa Genesis po yon. Ito, Leviticus na itong binabasa natin. Meron ng nito? Law of Moses. Kaya sabi, lahat ng isang bagay, maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. So kay Yahweh siya. Hindi siya
sa atin. Di siya sa atin. Kay Yahweh na siya. Kaya nga po pagka nagbibigay ka ng tithes, hindi ka pa nagbibigay. Bakit? Kay Yahweh yun eh. Alam niyo po ang binibigay natin? Yung offering. Offering. Kaya kita niyo po doon sa naka-highlight. Sabi sa 32, basahin muli natin. 1, 2, 3. Isa sa bawat 10 alagang hayop ay nakalaan para kay Yahweh. Ang bawat 10 tupa o baka na mabibilang ay para kay Yahweh. Laging kay Yahweh. Laging para kay Yahweh. Kaya tayo mga kapatid, di ba? Nawa, pag tayo kumikita na. Ito po, sa mga, yung tithes po mga kapatid, ay sa may ano yan, may trabaho, unang-una. Yung mga nagtatrabaho. Yung mga kumikita na. Kaya nga yung mga bata, di ba, sabi, but pastor, may mga church, tinuturuan na mag-tithes yung mga bata. Hindi talaga tama yun. Bakit? Kaya matrabaho yung mga bata. Ang pwede lang ituro, mag-offering. Mga kapatid. Kaya sabi diyan, para kay Yahweh po. Yung ikasampung bahagi. Tingnan niyo po, ha? Ayan. So kaya doon po tingnan niyo po, pagka hindi ginagawa, ganito yung sabi po ng Diyos sa bayang Israel. Ako si Yahweh, hindi pa kayo lubusang nanilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Ano po? Kasi nga, hindi naman gagawin ng Diyos yun dahil pinangako niya na iingatan niya nga yung bansang Israel, yung lahi ng Israel. Ay hindi niya yun, lilipulin, po? Kahit nga yung mga Israelites noon ay hindi sumusunod sa kanya, yung karamihan, pero pinipreserve niya pa rin yung lahi ng Israel. Bagaman, ay nagiging sila? Disobedient. Tingnan niyo po, sabi diyan, subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo, sabing ganon. At sinuway ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Tinatanong nyo, paano kami manunumbalik sa inyo? So, ibig sabihin, tumatalikod na sila. Di ba? O bakit sila tumatalikod? Ito po sabi, ang tanong ko naman, matuwid bang pag nakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnanakawan ninyo ko sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Bakit? Hindi na nila tinutupad. Hindi na nila ibinibigay. Hindi na nila binibigay. Kaya sila ay tumatalikod kay Yahweh. Tandaan po natin mga kapatid. Kapag tayo po ay hindi sumusunod sa Diyos, kapag tayo hindi sumusunod sa Panginoong Yesus, anong nangyayari? Anong ginagawa natin? Ano nang nangyayari pag hindi tayo sumusunod sa Panginoong Yesus? Sumusuway na tayo. Sumusuway na tayo sa Diyos. Kaya ganun din po yung sabi niya. Kaya sabi po ng Panginoong Yahweh sa kanila, sabi diyan, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Sino yung tinutukoy na buong bansa? Yung bansang Israel. Sabing ganon. Sabi diyan, dalhin ninyo, sabi O sige, basahin natin yung sabay-sabay, yung verse 10. 1, 2, 3. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Tingnan niyo po mga kapatid. Yan lang ang utos na merong salitang subukin. Tapos di natin ginagawa, di ba? Yung marami. Samantalang siya lang eto lang yung utos, mga kapatid, na may salitang subukin nyo ako.
So, ibig sabihin, pagka magtatapat pala talaga tayo, may gagawin ang Diyos. Sabihin niya naman, pastor, kahit di naman ako nagbibigay, pinagpapala naman ako ng Diyos. Yun nga yung malaking problema. Ano? At wag din natin sabihin na lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos. Dahil sabi ni Satanas, ibibigay ko sa iyo lahat ng iyan. Sambahin mo lang ako. Kaya wag nating isipin palagi na pagka yung halimbawa, meron akong ganito, ganire, ganyan, sa buhay, hindi naman ako nagsisimba, pastor. Hindi naman ako nagbibigay. Diba? Mga kapatid, pag-aralin natin mabuti yung salita ng Diyos. Minsan, akala ng iba, yung meron siya ay galing sa Diyos. Bagaman, sa kabuuan, walang bagay na hindi sa Diyos. Ano po? Pero tandaan po natin, kahit ang masama, si Satanas ay nagpapala. Kayang gawin ng Diyos yun. Kaya nga kita nyo yung mga sikat na mga singer. Di ba? Meron silang mga seremonyang ginagawa bago kumanta. Yung sinasamba nila yung si Lucifer. Yung demonyo. Tapos meron silang mga sign, na ginagawa muna para parangalan nila yung kanilang Diyos. Pero kita nyo, mga sikat sila, mayayaman sila, pero yung mga yun ay ibinenta na yung kaluluwa. Mga kapatid. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko rin hahayaang salantain ang mga balang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito isasabihin ng lahat ng basan na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Yun po yung babala niya kapag hindi ginagawa. Kaya yung relasyon tipan ng suzerain at saka basal ay ito. Yung suzerain, siya yung sumasakop o nananakop sa atin o nakasakop. Sino yon? Yung Father o yung Lord. Ang Diyos o ang ating Panginoon. Ano pong ginagawa niya? Siya yung nagpo-provide ng kaligtasan, ng proteksyon, ng blessing. Diba siya yung nakakasakop? Yung suzerain. Yun naman pong basal, ang tawag doon mga anak o mga lingkod. Ang sabi diyan, kinakailangan yung mga basal, yung nasasakupan, ay merong pledges, allegiance. Yung nangangako ka ng katapatan. Yung loyalty, yung pagsunod. Tapos yung tribute, yung parangal. Yung parangal ay pagkakaloob, pagbibigay ng ikasampung bahagi sa ating Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng paghahandog o pag-iikapo. So gayon din naman sa relasyong tipan sa mga Kristiyano. Ang Panginoong Yesus ang suzerain at tayo ang mga basal. Sa bagong tipan na tayo, sabi nga gano'n. Doon sa 2 Corinthians 5:14-15 at saka 1 Corinthians 6:18-20, sino ang tinuturing na Kristiyano? Sino ang nagmamay-ari sa Kristiyano? Sino nagmamay-ari sa atin? Di ba ang Diyos? Ang Panginoong Yesus, siya yung nakakasakop sa atin. Tanong, sa relasyong tipan sa dugo ng Panginoon, kung ang Panginoong Yesus ang suzerain at tayo ang basal, inaasahan pa kaya niya na parangalan siya sa pamamagitan ng pag-iikapo? Ha? Inaasahan pa niya? Yes. But wala pong pinagkaiba noon. Yung pagbibigay ng parangal sa Diyos, yung pagbibigay ng parangal sa ating Panginoong Yesus. Sapagkat ang Ama at ang Anak ay iisa. Sinasamba natin siya bilang Diyos. Kaya sabi diyan, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin. Sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang mga nabubuhay ngayon
ay wag na mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. So, para kanino na tayo mabubuhay? Sa Panginoong Yesus. Bakit? Nasasakupan niya tayo eh. At tayo naman ay nagpapasakop dapat sa Kanya. Kaya dapat sa Kanya tayo mabubuhay. Ano pa po? Sabi diyan, hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Di ba ninyo hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan? Sabi pong ganon, sapagkat bili nila kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Gagamitin na natin yung ating buhay para parangalan natin ang ating Diyos. Amen? Siyempre, kung gagamitin natin yung ating buhay, yung ating sarili sa Diyos, ipaparangalan natin siya sa lahat ng aspeto sa ating buhay. Amen? Yes. Alangan naman, bakit? Siya nga po yung nagbe-bless eh. Siya yung nagbibigay eh. Siya yung nagbibigay ng buhay, ng lakas, ng karunungan, kaalaman. Ano po? Siya po yung nagbibigay ng abilidad, ng talento, lahat sa Kanya. Kaya anong gagawin mo? Lord, bilang parangal ko sa iyo, dahil ikaw ang pinagmumulan lahat ng bagay, ito yung para sa iyo. Dapat ganon. Ngayon, baka sabihin nyo, Pastor, kaya ako nagbibigay para pagpalain ako. Tama ba yun? Ha? Tama ba yung ganong motibo? Sige, Pastor, magbibigay na ako para pagpalain ako. Tama ba yun? Mali. Bakit? Mali ang motibo. Kaya tayo nagbibigay para parangalan ang Diyos. Hindi para tayo'y pagpalain. Kasi kaya tayo nagbibigay, pinagpala na tayo. Amen? Pinagpala na ba tayo? Ay naku mga kapatid, napakaraming pagpapala ng Diyos. Minsan niisip lang natin, ang pagpapala ng Diyos, pera, material na bagay. Mga kapatid, ang daming tao, ang daming pera, ang yayaman, pero naghahanap sila ng solusyon sa mga problema nila. Naghahanap sila ng kapayapaan kasi yung lahat na meron sila, hindi kaya, nabigyan ng solusyon yung mga hinaharap nilang suliranin. Mga kapatid, dahil ang pwede lang magbigay nun ay ang Diyos. Kaya minsan, di ba, may mga pangyayari sa buhay natin, kahit meron ka ng ganito, meron ka ng ganyan, nasa iyo na. Yung feeling mo meron, nasa iyo na lahat. Pero may mga pangyayari sa buhay natin, na minsan kahit yung mga yun, hindi nakakatulong doon sa mga problema mo. Kaya yung talino mo, yung galing mo, yung husay mo, lahat. Dadating yung time, hindi makakatulong yan. Lalo na pagka ka na. Kaya kita nyo yung mga sikat. Saan madalas may nagpapakamatay? Na bansa. Sino yung magpapakamatay? Mga Mga sila? Sikat. Nasa kanila lahat? Nasa kanila ba lahat? Yes. Pero bakit sila nagpakamatay? Diba? Hindi kaya ng mga bagay na meron sila na harapin yung mga suliranin, yung mga stress, yung mga pagsubok. Kaya, ano pa? Hindi kayang tugunan o solusyonan ng lahat ng meron siya. Kasi ang pwede lang magbigay nung blessing na yon,
Blessing po yun, yung solusyon doon sa ating mga problema. Ang laking blessing po nun. Kaya minsan nasasabi ng iba, mas mabuti pa, simple na lang yung buhay ko. Kaysa naman meron akong ganito, ganyan. Pero eto naman yung mga anak ko, eto naman yung buhay ko. Nasa akin na lahat. Kaya yung blessing ni Lord, hindi yan, pwedeng ang batayan lang natin ay yung mga bagay, yung mga material, o yung mga pera. Eh nga lang mapayapa isip mo, blessing na eh. Amen? Yes. Ang laking pagpapala na nun, pagkagising mo, di ba? Nagpapasalamat ka sa Panginoon. Thank you very much, Lord. Buhay na naman ako, ang lakas ko, Thank you very much, Lord, Meron naman akong araw na gagamitin para sa iyo. Kaya ang daming blessing ni Lord sa atin. Amen. Hindi lang yung mga bagay sa mundong ito. Ako ang dami kong pagpapala eh. No? Nandiyan si Ate Sunyo. Diba? Papala yun. Diba? Meron akong anak na mga wapo. Diba? Ay, di ba blessing yon? Ay, mga kapatid. Tapos may anak ang mababait. Ay, loko. Ang mahirap kung nasisiraan ng bait. Problema. Problema yon. Kaya kita mo kahit meron ka na lahat ng bagay, tapos problema ka sa isang anak mo. Di ba parang walang kabuluhan yung lahat ng bagay. Lagi ka na lang nag-aalala, nag-iisip. Hindi mo mawala kung anong gagawin mo sa kanya. Kaya blessing. Yung mga bagay na yon, minsan lang hindi natin nakikita. Pero ako, pinagpapasalamat ko sa Diyos lahat yun. O kahit yung maliliit na bagay. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa Diyos, sa buhay nyo. Dahil kasama namin kayo sa gawain, sa paglilingkod. Sa pagsuporta sa gawain. Blessing po yun. Lahat yun, pinapasalamatan ko sa Diyos. Mga kapatid. Kaya dapat natin yun, ina-appreciate natin lahat yun. Halimbawa, meron kang yung asawang mabait. Uy, praise the Lord. Diba? Yung sinusuportahan ka, praise God. Diba? Ang bait ng asawa mo. Samantala sabi sa Biblia, namamana sa magulang ang bahay at kayamanan. Ngunit, ang mabuting may bahay ay si Yahweh ang nagbigay. Kaya pagka hindi mabuti yung bahay mo, galing kay yun. Ay sabing ganun, ngunit ang mabuting may bahay ay si Yahweh ang nagbigay. Kaya pagka hindi mabuti, opposite yun. Diba? Galing kay yun. Kaya blessing mga kapatid, yung ibinibigay ng Diyos. Kaya marapat lang o binibigay ng ating Panginoong Yesus. So naniniwala po tayo, maaga pa, sa pag-iika po, hindi dahil nasa ilalim tayo ng kautusan ni Moises o kaya sa lumang tipan, kundi dahil ito ang inaasahan ng Diyos sa mga taong iniligtas niya. Tayo ay mga basal. Ano yung basal? Nasasakupan. At siya yung ating suzerain. Ano yung suzerain? Nakakasakop. So pangalawa, bakit po itinuturo natin ang pag-iika po, yung tithing? Dahil ang pag-iika po ay wastong panimulang saligan ng tama at malayang pagkakaloob. Mga kapatid, siya po yung panimulang saligan ng tama at malayang pagkakaloob. Tingnan niyo po sa lumang tipan, bago ang kautusan at sa kautusan mismo ni Moises, itinatakda ang iniutos ang pag-iika po. Sa bagong tipan, ang iniutos ay ang malayang pagkakaloob ay ayon sa pagpapalang natanggap. Ito po ay higit pa sa ikapu na inaangkin ng Diyos mula sa simula na parangal sa Kanya, pagmamay-ari niya mula pa sa simula. Ang malayang pagbibigay, ang pagkakaloob ng higit pa sa ikapu
ayon sa kakayahang pagpapalang tinanggap ng isang mananampalataya. Yun yung generous giving. Pero alam niyo po yung generous, kaya nga generous eh. Lampas-lampas pati yun. Mga kapatid, doon pa sa ika po. Bakit po kung nasabi mga kapatid? Tingnan niyo po, babasahin natin to. Ayan, yung gawa. Tingnan po, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di tinuring ni inuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan, ang mga apostol ay patuloy na nagpapatuo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang kinakapos sa kanila sapagkat pinagbibili nila ang kanilang mga lupa o bahay. Ang pinagbilhan ay dinadala nila sa mga apostol. Pinamamahagi naman iyon ayon sa pangailangan ng bawat isa. Lampas ba sa pag-ikapo? Bakit lampas? Sige, analyze niyo po. Bakit lampas pa sa pag-ikapo yung ginagawa ng mga unang mananampalataya noon? Nagbebenta pa nga sila ng ari-arian, mga kapatid. Basahin niyo mabuti, Kaya sabi niya, walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay dinadala nila sa mga apostol. Pero nyo, ganun katindi yung unang mananampalataya. Dahil kung mag-iikapulan sila, anong gagawin nila? Yung pinagbentahan ay kukuha na nila ng 10 bahagi. Pero sila hindi. Yung lahat, ibinibigay pa nga nila. Tingnan mga kapatid. Itinuro ba namin sa inyo? Ibenta nyo yung mga ari-arian nyo, ha? Mga bahay ninyo. Kasi dadating na si Lord. Tapos dalhin nyo sa church. Walang ganun. Ang itinuturo lang ng salita ng Diyos, di ba? Yung tayo, parangalan natin ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pag-ikapu at paghahandog. Dahil wala namang sumasamba sa Diyos, maging sa Diyos-Diyosan, ang hindi nag-aalay. Lahat po, pag sinabing pagsamba ay pag-aalay. Pag-aalay ng buhay, pag-aalay ng talento, pag-aalay ng lakas, pag-aalay ng mga kaloob, pag-aalay ng ating mga ikapu, pag-aalay ng ating mga handog. Lahat po, ang ibig sabihin ng pagsamba ay pag-aalay. Huwag naman sabihin natin na, Lord, bistang parangalan. Lord, isinusurrender ko na sa iyo yung lahat sa buhay ko. Pera lang yung bulsa ko. Hindi naman po pwede. Kaya kita nyo, di ba, yung pag-aalay, yung totoong pagsamba ganito. Kaya nga mga kapatid, diba sabi po ni Pablo sa Romans 12, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Di ba? Kaya tayo naligtas dahil sa kanyang habag. Ako'y namamanig sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang tanong, ano yung karapat-dapat na pagsamba sa Diyos? Ialay ang sarili. Alam nga namang iaalay mo yung sarili mo sa Diyos. Tapos yung ibang bagay sa buhay mo, hindi mo iaalay? Ay, hindi totoong pag-aalay yun, mga kapatid. Kaya nga iaalay mo na yung sarili mo . Dahil kung hindi mo iaalay yung sarili mo, ay meron kang exception. Pagka ganun. Kaya yung totoong pagsamba, iniaalay niya lahat sa Diyos. Wala siyang itinitira. Kaya dun sa binasa natin, sabi ni Jacob, Panginoon, ibibigay ko po lahat, ng 10 bahagi, lahat ng ipagkakaloob mo sa akin. Yun po yung pag-iikapu, mga kapatid. Ano pa? Kaya sabi diyan, lampas. Lampas sa pag-iikapu yung ginagawa nila. Tandaan po natin, ang unang mananampalataya ay mga
Yung unang mananampalataya, mga ano sila? Mga ano sila, mga kapatid? Mga Hudyo. Mga Hudyo. Kasi, una silang ano? Sa kanila, unang pinangaral. Ayan po. Kaya sa kanila, normal po yung ano? Pagbibigay. Bakit? Ginagawa na nila yan noon pa. Kaya pagdating sa bagong tipan, ginagawa nila rin. Kaya lang, mas higit pa. Bakit? Kasi nga, ibinebenta pa nila yung kanilang mga ari-arian para lang isupport sa iglesia. Pero hindi naman yun, yung ating patakaran. Tinuturo yun. Ang tinuturo lang sa atin, bilang parangal natin sa Diyos, para siya po ay kilalanin talaga natin sa ating buhay, na siya yung may-ari sa atin, siya yung nakakasakop sa atin, siya yung pinagmumula ng lahat ng bagay bilang parangal, Panginoon. Ito po yung para sa inyo. Ibinibigay ko sa inyo. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga ito na pinagkakalob mo sa akin. Amen? Ayan. Ano po? Malayo pa naman, di ba? So, malapit na, mga kapatid. Konti na lang. So, may mga tungkuling pagkikapo at parangal ng Israel bilang basal. Tingnan niyo po ma'am. Bibilisan natin. Lahat ng 10 bahagi maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. Isa sa bawat 10 alagang hayop ay nakalaan para kay Yahweh. Ang bawat 10 tupa, baka na mabibilang ay para kay Yahweh. Tapos, ang pag-iikapo ay para sa mga ulila, balo at mga dayuhan. So, ito yung po mga kapatid. Yung layunin ng pag-iikapo at paghahandog. Kung saan siya ginagamit. Sabi diyan, tipunin ninyo ang 10 bahagi ng inyong ani tuwing 3 taon. Ito ay ibibigay ninyo sa mga Levita, yamang wala silang kaparte sa inyong lupain. Kasi po yung mga Levita, sa 12 lipi ng Israel, sila lang yung walang mga kaparting lupa. Kaya sa kanila ngayon, ibibigay, yung pong tinatawag na ikapu. Bakit? Yung mga Levita ay mga ano? Sila yung mga naglilingkod doon sa tabernakulo. Mga kapatid. Yung mga Levites, yung mga Levita, sila yung naglilingkod doon sa tabernakulo sa panahong iyon. Tapos sabi, ito ibibigay sa mga Levita, yamang wala silang kapatid sa inyong lupain. Bibigyan din ninyo mga dayuhang kasama ninyo, ang mga ulila at mga balo. Kapag ginawa nyo ito, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong mga gawain. Kita nyo? Meron pong purpose, kung bakit pala tayo dapat magkaloob, magbigay. Kasi meron pong layunin. Sabi, sa mga naglilingkod, sa mga nangangailangan ng tulong, sabing ganon, nabanggit yung mga ilan dyan. Ano pa po? Ayan, sabi, kaya may babala, laban dun sa pagnanakaw ng ikapu. Kaya, ang 3 po yung matatantong ikapu nila para sa mga Levita at sa toldang tipanan, para sa pista, pag nagse-celebrate sila, noon, at para sa mga balo, mga ulila, at mga dayuhan. So, yun yung purpose kung bakit kinakailangan natin o bakit nagbibigay sila ng tithes nung panahon iyon. Dahil may pinaggagamitan specifically doon sa mga nabanggit. So, kaya, natin basa. Yan. So, ito naman yung mga tungkuling pagpaparangal ng mga Kristiyano bilang basal ni Yahweh. Sa panahon natin. Maglaan ng bahagi ayon sa biyayang tinanggap upang ibigay sa pangangailangan ng iglesia at mga iglesia. Ganyan yung sinabi ni Apostol Pablo. Sabi diyan, tungkol naman sa mga tulong para sa mga kapatid sa Jerusalem. Gawin niyo iyon ayon sa sinasabi ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ano po yung unang araw ng Sanlinggo? Ulit, ano yung unang araw ng Sanlinggo? Linggo. Kasi ang pagkaalam nila,
Lunes. Kaya nga po yung mga mananampalataya, nagtitipon ang araw ng linggo. Kasi ang unang araw ng sanlinggo ay linggo. At kaya kaya tayo nagse-celebrate ng linggo, nagtitipon tayo, sumasamba tayo, nagpapasalamat tayo, nagkakalog tayo. Dahil linggo rin muling nabuhay ang Panginoong Yesus. Tama hindi? O, kaya yung mga unang Kristiyano, ganun po yung ginagawa. Kaya sabi ni Pablo, tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa maglaan na ng bahagi ng kanyang kinikita. At ipunin iyon upang huwag nang manghihipa ng tulong pagpunta ko riyan. Pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiling ko upang magdala ng iyong tulong sa Jerusalem. Kung kailangan pumunta rin ako, sasama ako sa kanila. So ano daw yung inalaan? Yung bahagi na para saan? Para sa Panginoon. Inilalaan. Mga kapatid, ang linaw po, ang sabi ng kanyang kinikita. Amen. Amen. Sana mabuksan po isip natin. Ay, kaya pala, pastor, natin dapat gawin yan. Yes. Kaya kung tapat tayo sa Lord, dapat kung ano man yung ating mga pinagkukunan, ay aanuhan mo. Yung iaano mo na, Lord, ito pala yung para sa'yo. Di ba? Lord, ito pala yung para sa'yo. O, di ba? Kaya lang yung iba, inuutang eh. Ay Lord, tsaka ako na ibibigay ito, no? Ano na lang, sa susunod na lang. Pagka ganun, hindi na tayo nagiging nun. Hindi na nagpapasakop. Bakit? Hindi natin sinusunod eh. Hindi natin binibigay para sa Kanya. Magaling lang tayo, laging humingi. Di ba? Tayo nga mga kapatid, kaya hindi tayo humihingi, binibigyan tayo ng Diyos eh. Ang tayong binibigay sa atin ng Diyos. No? Tapos di mo pinagpapasalamat. Ganun ang ating Panginoon. Alam niyo po, ito po yung kung tawagin common grace. Common grace. Ganito po yung common grace. Pag ikay nagising, common grace na yon, mga kapatid. Tapos may araw. May ulan. Tapos magkakaparehas. Di may masama dito sa daigdig. May mabuti. May sumusunod. Pero hindi. May namumuhay na matuwid. May namumuhay na makasalanan. Pero yung common grace, ibinibigay niya pare-parehas sa tao. Tingnan niyo po bakit? Tingnan niyo, pagka umulan sa para sa lahat. Hindi komuhin ba, matuwid ka. Uulan lang sa tapat mo, yung ganun. Diba hindi? Yun yung common grace na tinatanggap ng tao. Kahit na yung tao ay hindi sumusunod sa kanya. Normal na po yun na tinatanggap ng maraming tao. Kaya lang, ang kaibahan, di ba, yung nakatanggap talaga ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Meron tayong security, meron tayong assurance, meron tayong Diyos na pinaglilingkuran, meron tayong maasahan, mapagkakatiwalaan. Amen. Yung nabubuhay tayong andiyan ka naman, Lord, kaya ko to. Di ba? May maasahan. Hindi katulad noon, di ba? Hindi mawariyan kung sa kapupunta. Hindi mawariyan kung sa kapupunta. Pag wala kang Diyos, wala kang pag-asa. Wala tayong pag-asa. Pero praise the Lord. Tayo po'y binigyan ng pag-asa ng ating Panginoon. Mga kapatid, mahaba na naman tayo. Anuhin na lang natin. So kaya, sabi dyan po, so tustusan ang pangailangan ng mga apostol o mga tumitigil sa paghahanap buhay para sa gawain ng pagtatanim ng iglesia o pag-iiglesia. Yan po yung dahilan kung bakit tayo nagkakaloob. Para tustusan ang gawain
ng Diyos ang iglesia, ang mga manggagawa, lalo na yung mga full-timer. Kasi ganun po yung ginagawa noon sa panahon ng lumang tipan. Kaya yung mga Levita, yung mga Levites, yun yung tumatanggap ng mga tithes. At ginagamit yung tithes na yun doon sa tabernakulo. Doon sa mga paglilingkod na ginagawa nila at pangsuporta sa kanila. Kasi sila yung mga andon, saserdote. Yung mga pare. Pare sa ibang translation yun eh. Kaya yung relihiyong pinanggalingan natin, ang tawag sa kanila ay pare. Pero sa totoo lang, lahat tayo ay mga pari ng Diyos. Mga saserdote tayo ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Kaya sabi po rito mga kapatid, tinan niyo po, di ko na babasahin ito lahat, ang haba eh. Sabi niya, sa verse 7, ang kawal ba ang gagastos para sa kanyang sariling pangangailangan habang naglilingkod siya? Sinong taong nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol na nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Ang sinasabi ko ay hindi nababatay sa kaisipan lamang ng tao. Ganon din ang sinasabi ng kautusan, sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang gumigiik. Mga baka nga kaya ang inaalala ng Diyos? Sabi pong ganon. So, ibig sabihin, yung baka po noon, habang nagtatrabaho, di ba yung baka, yung po ginagamit noon eh. Habang nagtatrabaho, habang gumigi. Ang sabi po ng kasulatan, huwag bubusalan. Ay nung pa nga sa akin, pagkaunawa, meron silang sinasabit na rito. Habang sila gumigi ng damo. Tapos, para makakain sila, dahil sila nagtatrabaho, di ba? Kakainin nila habang sila nagtatrabaho. Yung kabila. Kaya sabi, huwag mong bubusalan. Para makaano sila? Makakain. Biruin mo, baka pa inalimbawa ni Pablo ng kautusan, ayon sa kautusan. Kaya sabi niya, hindi ba tayo tinutukoy niya? Sino yung tinutukoy ni Pablo? Siya. Hindi, siyang yung apostol, mga manggagawa. Kaya sabi niya, alang-alang sa atin kaya iyon sinulat sapagkat ang magsasakang nag-aararo at ang naghihiwalay ng mga butil ng uhay ay gumagawa sa pag-asang may kaparti sila sa anin. Naghasik kami ng inyong pagpapalang spiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng material na pakinabang mula sa inyo kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami. Yun mga kapatid. Halimbawa, yung motor ko, dadalhin ko dun sa Marchina, halimbawa lang. Alangan namang anin ko yun. Itulak ko yun. Dapat kahit pa paano, merong gasolina. Isang kinukuha yun. Ito mga kapatid, katanungin nyo, pastor, nasa na yung natin, pera ng church? Abay, yan po ay nasa bangko. Nasa bangko. Saan ginagamit yun, pastor? Ay, ito. Mga kapatid. Paano ginagawa natin? Meron po tayong record niyan. Kaya nga pag nagbibigay tayo ng ikapo, nilalagay natin, tithes. Pagka-offering, nilalagay natin. I-record nila i-record nila yan. Mga kapatid, di naka-record lahat. Bakit kailangan pa pong i-record? Sige. Bakit kinakailangan i-record pa? Baka para malaman yung pastor kung sino hindi nagtatites, saka nagtatites. Kasi po, para pag dumating yung araw, merong magtanong, mag-question, tungkol doon sa pera ng church, meron po tayong papakita, mga kapatid. Tapos, meron tayong report, buwan-buwan. Saan? Sa mission office. Kung paano ginagastos yung pera ng church. Yung tithes and offering. Kaya meron pong mga resibo. Halimbawa, yung expenses, ayan, rental, electricity, lab keep, food and refreshment,
janitorial supplies, ano pa? Water bill, internet expense, nakalagay doon lahat. Tapos mayroong mga ano yun, receipt. Para maintindihan nyo ng konti, no? Para alam natin kung paano tumatakbo, ginagamit yung ano. Tapos, i-report yun, mga kapatid. Papadala po yun. Ano? Tapos, nakalagay doon yung ano, cash on hand at saka cash on bank. Paano mapapatunayan? Doon sa passbook na totoo yung ating ano, report. Nakalagay doon. Ganun po tayo sa church. Hindi yan yung isip ko, kaya dinadala ni pastor yung ano, person offering namin. Hindi po basta yung ginagastos, mga kapatid. Tandaan po natin na taon-taon nagpapasa tayo ng ano, plans and budget. Kung ano po yung in-approve na plans and budget, yun lamang po ang ginagastos ng church. Hindi yan yung ano, ay, ano yun natin, ano? Maraming pera yung church ngayon. Hindi natin ganito, ganito. Ay, hindi po mga kapatid. Kailangan approvean pa muna yun. Kung mayroong plano tayong bumili ng ganito, ganito, ganyan, magpapasa po ako ng ano, request. Meron pa pong tinatawag na project proposition request. Tapos papasin, bibili tayo ng ano, laptop. O siyempre, ano yun, pagka nasira na yung laptop mo. Saan ginagamit yun? Sa church, sa kabuuan, mga kapatid. Ano? Ito, ano, yung ating ano. Ayan. Sa church po lahat yan. At hindi po natin basta-basta yan, ano, binibili. Di basta-basta ginagastos yan. Lahat po yan ay ano, dumadaan yan, ano po, doon sa mission office. Dahil kung pwede kong gawin yon, ay, matagal-tagal naman ang church, mga kapatid. Pwede bang bumili tayo ng sasakyan, yung sports car? Meron na siguro tayong pambili. Ano, pwede ba ma-request na? Di ba? Pero kung tutusin, pwede yung ganon. Pero yun ba nararapat? Hindi. Yun nga tricycle ko dyan, yung motor ko dyan, hindi naman galing sa church yan, mga kapatid. Baka akala nyo sa ano yan, hindi po. Sarili pong pagsisikap po yan. Ano? Pinagsikapan po namin yan. Ni Ate Sunyo. No? Ngayon, kung halimbawa, kayo yumaman na. No? Pagka yumaman na kayo, pinagpala kayo ng Diyos, tapos naalala nyo ko, si Pastor. Ano? Motor lang ang gamit. Mabilan nga ng bisikleta. Imbis na pababa po yung nangyari, mga kapatid. Ano? Kaya sabi, yun yung purpose, mga kapatid, nung tithes and offering, tulungan ang mga ulila at balo sa kanilang kahirapan. So, ibig sabihin, naglalaan din tayo, no? Kaya meron tayong tinatawag na compassion expense. Sa church, meron pong gano'n. Nilalaan po yun para doon sa nangangailangan talaga. Ayan, siguro naiintindihan nyo na ba, mga kapatid? Nakaano po yun, naka-budget. Yun po yung ginagawa natin sa loob ng church, lalo na pagka ang pag-uusapan ay yung financial status natin o yung saan ginagamit po. Kaya sabi dyan, kung inaakala niyo man na siya religyoso, ngunit hindi naman siya marunong magbigay ng dila, dinadaya lamang niya kanyang sarili. Walang kabuluhan ng kanyang pagiging religyoso. Ang pagiging religyoso na dalisay, sabi gano'n, at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila.
at sa mga byuda sa kanilang kahirapan, at pag-iingat sa sarili upang wag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Kung talagang tayo, mananampalataya, tapat tayo sa ating Panginoon, anong gagawin natin para makatulong? Magbibigay tayo ng tithes and offering. Kasi inilalaan po natin yon para sa gawain nga ng iglesia. Para sa pangailangan. Yun po yung purpose niyan. Ang mahirap lang, mga kapatid, pagka halimbawa, yung tithes and offering, mga kapatid, ay hindi inilalagay sa bangko, wala tayong mga record, wala tayong report, malaking yun. Question yun. Pero tandaan po natin, yung pong pera ng church, yung binibigay natin, ay malinaw po natin lahat yan, inire-record. Hindi yan basta ginagamit. Bakit? Sapagkat, kanino po yan? Sa Diyos. Hindi atin yan. Kung atin yan, nako, sisikreto ko na lang. Kaya nga kung gusto niyo magtanong tungkol sa sa tithes and offering, pwede kayong magtanong, pero siguruhin niyo lang na kayo nag-iikapo at naghahandog. Bakit? Sapagkat anong karapatan mo? Anong karapatan mo na magtanong tungkol sa ikapu at handog kung hindi ka naman nagtitithes and offering? Amen? Amen? Kailangan po malinaw po sa atin yung mga kapatid. Kaya hindi tayo dapat mag-agam-agam, mag-alinlangan. Tandaan natin, ang pag-iikapu ay hindi tungkol sa pera. Yan po'y tungkol sa pagsamba at pagpaparangal sa ating Diyos. Kaya sabi nga po rito sa ating uling ayan, last na po. Last 12 na po. Last na po mga kapatid. Sabi, wala pong mahirap o pag-aalinlangan kaya sa itinuturo ng Biblia tungkol sa pag-iikapu. Ito ay ginagawa na bago pa binigay ang kautusan. Ito rin ay inilakip at iniutos sa Israel na napailalim sa kautusan. Ito rin ay ginagawa ng mga Kristiyano ng una at higit pa sapagkat sila ay nagkakalob ng malaya ayon sa pagpapalang tinanggap at ayon sa pangangailangan. Ang pag-iikapu ay malayang pagkakaloob ay hindi usapin ng pananalapi. Ito ay usapin ng pagsamba at pagkilala sa ating Diyos bilang ating suzerain, yung nakasasakop. Ama, Panginoon, hindi nakakapagkaloob. Kakalob ang isang Kristiyano, hindi dahil kapos ito sa salapi, kundi dahil kapos ito sa pagkilala sa kanyang Panginoon. Sa pagkilala at pagmamahal na ito, naguugat ang iba pang paglilingkod. Kung wala ang pagmamahal na ito, lagi na lang may puna at usapin. At ang paglilingkod ay nagiging mababaw, kung hindi man, paimbabaw lamang. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon.